Hello po, magandang tanghali, alauna, katatapos lang namin mag-lunch. Ayan, nagpasweldo kami sa team. Yung iba, stay in talaga po sila. Nag-Gcash lang po ng padala sa kanilang pamilya. Ayan, ito na po yung update natin. Nakapaglatag na si Kuya Bok ng ating roofing dito sa may front extension. So, meron tayong tubulars dyan na nakalatag. May inside gutter tayo nilagay dyan. Pero ang kagandahan po sa Bria Homes, sa front extension, pwede po ang long span o yero. Ayan. So, mas matibay po yan compare po sa ginagamit namin sa Lumina. Talagang PVC rib type, tapos ang mahal pa. Ayan. So, nakikita na natin yung kabuuan ng ating renovation dito sa Bria Homes. Yung slab natin, 1 linggo pa lang yan. Waiting pa tayo matuyo yan. Ayan. So, yung mga tubulars po pala natin, pininturahan din po nila yan ng, ng epoxy primer gray. Ayan. Dito po maglalagay pa po tayo ng pinaka wall. Hindi lang kami naglalagay pa ng CHB gawa ng masikip. Sisikip po. So meron tayong mga bubuhusang pamposte dito, tsaka dito po sa may harapan. So dito po sa may bago po si Kuya Bok naglatag dyan ng long span na yero, nilagay na rin po muna niya yung ating insulation na double. Ayan, insulation po na double. Tapos ito pong pinaka front extension nila, sir. Itong ceiling nila, lalagyan din po natin to ng metal spandrel. Ayan. Tapos ito po, naka-gutter stainless po tayo dito. Ayan. Naka-inside gutter tayo dito sa may harapan. Kaya wala po kayo makikitang gutter dyan. Ayan, ang laki ng tubo natin dito. Ayan. Sa downspout po yan. Ayan po. So, konti na po nabubuo yung unit nila, sir. Ayan, shoutout po kay Sir Vincent at kay Ma'am Cheryl na both po nasa abroad. Yung bakod nila dito medyo mataas po yan sa 150. Parang allowed sila hanggang 2 meters. Ayan. So, dito po sa loob, ito na po yung kaganapan natin. Yung ilalim, tsaka baba ng hagdan, tinatiles din po namin siya ng 30 by 60. Yan. So, vlog muna tayo bago muwi. Ito po yung slab namin na pinapatuyo po muna namin yan. Last week po namin ito nabuhusan, nakaraang Monday. Ayan po. So, ito po is nasa 2 by 4 meters lang po ito. Ayan. So, bali si Kuya Joan po yung nagtatiles ng ating, ilalim ng hagdan. Kaya ko po naging suggest din yung ilalim ng hagdan. Sa exterior part po kasi ng wall ni Bria is may mga crack lines. May mga crack lines na pumapasok po ang tubig. So, kung nakapintura tayo dito, possible lumobo yung pintura, magkaroon ng discoloration. Ito po, pansinin nyo po yan. Ayan po, yung marka na yan, basa po yan. Ibig sabihin po, may tubig na dumadaloy dyan. Ayan, pag medyo malakas ang ulan. So, sininsil po muna nila, tapos inabangan din po para sa outlet. Then, install po tayo ng 30 by 60 na plain white na tiles. Pati rin po itong ating baba ng hagdan. Naka-tiles din po ito ng white. Tapos, dito rin po, opening na lang yung ilalagay natin dito. Ayan. Magpapa-install na lang po sila, ma'am, ng pinto ng bathroom. Yan. Ito po yung combination na napili ko dito sa bathroom. Sabi ko nga, kasi abroad sila, ma'am. Minsan, umaga dito, gabi doon. So, kung lahat po ng instruction isihingin ko, baka po ma-delay po yung trabaho namin. Kaya, ako na lang po yung nag-decide na
pumili ng tiles sa flooring, sa wall tiles, at saka po yung accent namin. Ayan, okay naman siya. Tapos tinatanong ni sir kung ano daw po yan. Niche po yan. So, pwede kang maglagay ng mga sabon, shampoo, etc. So, ito, meron na rin po itong nakaabang na shower set. May lavatory tayo dito. Tapos, para sa wires, para po sa ating heater, meron na rin. So again, kung magpapalagay po kayo ng mirror na may ilaw, umiilaw, magpabang na rin po kayo ng outlet. Tapos isa pang outlet dito sa side. Yung bintana ni Bria, tinanggal na po natin. Tapos sinakpan po natin ng tile. So ang kulang na lang po dito is kisame na lang po. So lahat po dito ng kisame is PVC panels ang gagamitin natin. Ayan, okay na to. Ayan po siya. So, itutuloy po nito ni Kuya Joanne once na tiles na rin po dito sa kabilang side. Ayan. Mas malinis pong tingnan ng bathroom kung white lang po yung gagamitin natin. Pero para hindi naman siya magbukang plain na plain lang, lagyan din po natin siya ng accent. Depende po sa inyo kung di nyo lalagay sa shower o kaya dito sa toilet bowl. Depende, pwede nyo paglaruan. Ayan. Ang bathroom po natin is nasa parang 180 na lang po to hanggang 180 hanggang sa 240 na lang, 160 parang nasa ano na lang po to, balit na lang po to parang nasa 1 meter na lang mahigit. Ayan. Tapos yung toilet bowl, magpapalit din tayo. Hindi mo na nilagay kasi nga syempre stay sila. Gumagamit sila ng bathroom. Ito po muna luma. Ayan. So, since nakatiles tayo, kailangan ingat-ingat din, diba? So, lahat ng tiling works natin is gumagalaw na. Yung pwede na natin i-tiles, ayan, tiles na tayo. Yung hagdan, ito, naayos na to. Nakaraan ko pa to nabanggit. Tapos, ito pong hagdan. Ito pong hagdan natin is na-tiles na rin po yan. 20 by 100 po ito. Tapos sinagad na lang po namin doon para medyo malapad-lapad po ang step. Ito po, halo po to na adhesive. Purong adhesive. Pag tawag dito, pag hagdan, purong adhesive na po ginagamit ni Kuya Joanne. Tapos itong bakal po ito Ayan pinapahiran niya po ito ng adhesive para ito po is malagyan namin ng skim coat. Tapos binturahan namin. Ayan po. So, buti na nga lang, medyo malayo po kasi ang bilihan dito sa Bria ng mga tiles. So, doon po sa kinukunan ko, may tiles na meron ng hardware. So, doon na lang kami lahat kumukuha. So, ito po yung napili ko. Malapit po doon sa binigay na ideas o sila sa akin na design. Buti na lang po is halos same lang yung kulay nila. Ito po, glossy po ito na 60 by 60 wood design. Tapos ito po is matte naman po ito na 20 by 100. Ayan, matte naman po siya. Tapos nakaraan nga po pala, pumunta kami sa All Home ni Ray. Pumunta po kami ng mga pinto, molded door. Yung molded door natin, madumi. Ayan, may gas-gas. Pero ito naman po kasi is pwede natin siyang habulin ng polytop o ng pintura. Ayan. Tapos, andito po yung mga ibang accessories. Ayan. Tapos, andito po yung kalan nila, sir. Naka-plastic pa. Yung hamba, naka-install na. All Home din po ito. Wala kasi nito sa hardware. Kaya sabi ko nga, tingin na kami ni Ray sa All Home. Ayan. So, mababa po talaga ang ceiling ni Bria. Sa alumina may konti pang natitira So, itong taas, gagamitan din po natin to ng PVC panels na white. O-orderin ko na rin po yun para magawa na, pati po yung metal spandrel.
Para po, etong week na to is may deliver na rin po siya. Para sa susunod, meron na pong ilalagay na kisame. Ito na po siya. Ayan na yan. Merong insulation, may pine board, tapos yung PVC panels. Naglalagay po kami ng pine board kasi mainit po kasi ang yero ni Bria. So, magdirekta siya sa PVC. Kaya naglalagay pa po kami ng pine board. Siguro sabihin nyo ng doble gastos, pero as contractor, yun yung pinaka-diskarte namin. Sabi ko nga sa inyo, labor lang kami. Pagdating sa materyales, hindi po talaga kami nagtitipid. Ayan, kung ano po yung may sasuggest namin para tumagal, humaba yung buhay ng ating mga materyales dyan, yun po yung ilalagay namin. So, ito po, 2 kwarto lang po ito na may hallway na kasama. Kasi, nakikita rin nila, sir, ni ma'am, sa mga gawa ng Ray House Makeover. So, same gusto rin nila sa kanilang unit. Ayan, 2 kwarto, may hallway. Yung hallway natin, meron tayong grills. Ayan. Okay na po to. Kakayurin lang natin na hasain lang. Hasain natin yan. So, meron tayo sa kaabang na apat na pin lights, tapos isang center light, tapos 2 outlet. Magkatalikuran po yan. Tapos meron na rin po tayong nakalagay para sa abang ng window split type na AC. Tapos ito po is nakamasilya na siya. Ayan, masilya na po ito. Kung mapapansin nyo, may mga awang-awang pa. Walang problema dyan kasi maglalagay tayo ng PVC panels. Ayan, maglalagay tayo ng PVC panels dyan. Kumbaga ito, instead na masilyahan namin, pinturahan, hindi na po kami gagastos ng masilya tsaka ng pintura. PVC panels na lang po. Mas madali, mas magandang tingnan, mas elegante, 'di ba? Mas tatagal. Compare po pag halimbawa nagkaroon ng leaks, yung mga dugtungan, ano yan, daw ito lulubo kasi nga may sa pintura, 'di ba? Pero kung PVC panels ang gagamitin natin, maganda. Maganda po yung kanyalalabasan. At ito pa, yung PVC panels natin, direct supplier ako, kaya mas mura-mura po dito. Naghahanap po kami ng mga makakatulong para mapabilis po ang aming renovation. Ganun po sa amin. Tapos dito nga po pala sa may front extension, ayan si Kuya Bok, naglalatag na po ng long span. Ayan. So, ang kagandahan din po dito sa Bria Homes is pwede kang gumamit ng yero pero hindi ka pwedeng lumagpas. Hindi mo pwedeng ilagpas yung yung parang gutter. Hanggang dyan lang po talaga sa may pinaka-poste ng metro natin. So, ito po, meron din siyang inside gutter. Ayan, meron din insulation. Tapos, maglalagay din po tayo dyan ng metal spandrel. Ayan, abangan nyo po yan. So, pasensya na po kung may mga gamit kasi gamit po yan ng team. Siyempre, stay in po sila. Noon po sa mga nag-inquire sa akin, baka ito na rin po yung first and last. Nasasabi ko na po kasi marami po kasi nag-message sa akin dito sa Bulacan. Kaya sana yung labor kasi po marami po kaming project sa Tansa. Tapos magpapasokan na rin po. Meron kasi kaming 3 estudyante. So kailangan within Cavite na lang ang kukunin namin pag nagkataon. Ayan. Tapos ito nga po pala last week, Monday, nabuhusan na po namin yung slab na 2 by 4 meters lang po ang pinakalawak. Ayan. So kung mapapansin nyo, meron tayong mga gamit dito, materyales. Bawal po kasing maglagay kung saan-saan. So dito sa slab na lang namin siya nilagay. Ayan po.
Ayan, yung yero natin para sa harapan. Iba po nating materials dyan, pang flooring ng mga bakal, panggawa ng gate. Meron na rin po tayo, ayan. Mga tubo, nagagamitin po namin yan sa linya ng tubig. Tapos, meron din po kami in order dito. Yung gutter stainless po, papalitan na lang daw, sabi ni Ray, kasi ayan po, sobrang sira na talaga. So, nag-decide si Ray na palitan na talaga. Ayan po. So, nagpagawa lang po kami ng gutter stainless. Tatlo sa harap, dalawa dito sa may likod. Ayan. Tapos, sa mga bakal na pang flooring, ayan, medyo madami-dami pa yan. So, marami pa tayo paggagamitan. So, ito yung second room, meron din po balang outlet. Ayan, meron siyang outlet dyan, switch. Ayan. So, sabi niya, sir, yung unit niya papalagyan na rin daw niya ng blinds. Ayan. Doon nga po pala kay ma'am na nag-comments na parang nahihirapan daw siya. Share ko lang po pala, ma'am, kasi pag nagpa-vlog po kasi talaga ako, hindi na ako gumagamit ng mic. Kasi minsan gumamit ako, natapos ko na yung pagpa-vlog pero wala palang boses. So, minsan nagkakaroon ng problema sa connection. Second, para marinig po yung boses ko, minsan masyado ko siyang nailalapit sa bibig ko, kaya minsan pati yung hininga ko is naririnig, na ang dating is parang hinihingal ako. May times din po talaga ng hinihingal ako gawa ng sa area po kasi is maalikabok, tapos marami rin po kasi akong projects na iniikutan at binablog. Tapos pangatlo, may allergy po kasi ako. Yung napanood, di ba, na nahihirapan daw siya sa akin, pero nakatawa pa siya na emoji. Pasensya na, mama. Kasi sinabi ko naman po sa vlog na inaatake na ako ng allergy doon. Kaya paputol-putol po talaga ang vlog ko. Nung time na yon, si Ray po is nagkakat po ng kahoy. So, yung mga sodas noon, talagang nasisinghot ko talaga. Kasi that time, wala akong suot na face mask. So, eto guys, kung may marinig kayong hininga ko, i-consider nyo, either hinihingal ako o yung hininga ko talaga yung kasi malapit yung cellphone ko. Pero sabi ko nga, kung ang hanap nyo is ideas, ayun, hindi nyo papansinin yung mga ganong bagay, diba? Ayun, kung updated ka ma'am sa Facebook page namin, nagpo-post po ako talagang nagkakaroon ako ng allergy attack. Actually, matindi pa nga, to the point na na-hospital ako. Kaya, hindi po biro kasi nagbablog ako, nag-update ako para sa business namin. Ayan, para update na rin po sa mga clients namin na nagpapagawa sa amin. Ayan, anyways, thank you sa concern, pero yun nga, may kasamang tawa. Actually, sabi ko nga sa inyo, sa Ray House Makeover, hindi lang po isa, dalawa, tatlo ang projects namin. So, dati nga, halos araw-araw akong nag-update. Kaso sa dami rin kasi, parang nakakapagod. Kaya minsan, parang ginagawa ko na rin siyang MWF. Minsan nag-vlog, minsan hindi. Ayan po. So, sa mga susunod na araw, baka itong cove ceiling natin dito ang gawin na rin nila. Kasi hindi pa tayo pwedeng magtuloy ng pagtatayos dito sa may, sa may baba. Ayan. So, marami pa tayong gagawin. Ayan, picturean lang pala natin. Picturean lang pala natin. Hindi ko kasi na-picturean. Picturean lang po natin ulit.
So, bago po siguro ituloy ni Kuya Joan yung pagka-tiles, yung sa hagdan muna. So, sa dami ko rin talagang, sa dami po namin projects, hindi ko na rin po talaga maisa-isa yung mga particular na, di ba, sa hagdan po. Kung ano po, kung paano nyo po siya nakikita sa vlog, ano nyo na lang, i-figure out nyo na lang. Ayan. Ayan, konti na lang matatakpan na yung ating ceiling dito. Ayan. So baka po pupunta kami ng all home para bumili ng doorknob nila sa taas, sa kwarto, tsaka sista. Try namin tumingin, baka po meron. Para po yung slab, madagyan na rin po siya ng waterproofing. Actually, ano nga share ko lang po pala sa inyo. Ito nakikita yung awang na yan, no? Kailangan po namin ng flashing dyan. Kaso kailangan pa daw atang picturean, isisend yata sa may-ari. Pero yun nga, pasara lang naman po yan dito sa mga dugtungan. So dito po sa Bria Homes, ang gate pass nila is Monday to Saturday, umaga hanggang hapon yon, hanggang 5 PM. So yun, maganda rin yung ganong sistema nila kasi hindi nga naman maiipon lahat ng materyales. Pero sa amin kasi sa Tansa, ang hindi lang namin ino-order ng maramihan is yung mga buhangin tsaka yung semento. Kaya, pero okay lang din. Siyempre kung ano po yung rules, kailangan nating sumunod. Ayan. So, inuna na po natin yung paglalagay ng roofing para kung sakali mag-ulan-ulan, ayan, hindi po sila mababasa, may sisilungan na. Tapos, sabi ko nga, naka-metal spandrel tayo dito sa may harap. Lalagyan din ng wiring siya ni Ray. Pag bumalik kami dito, lalatagan po natin siya ng wirings para po sa ating mga ilaw na ilalagay. Tapos guys, dagdag ko lang po pala, itong mga CHB namin, mga pader namin, pinaplastering din po namin yan. Kahit sabihin mong dito na yan sa side ng kapitbahay ni sir, pinaplastering din po namin yan para malinis lang tingnan. Ayan. So pantay lang po tayo dito sa wall ni sir. Ayan, pantay lang po tayo. Manipis lang po na plastering, okay na po yan. Tapos ito po yung bathroom ni sir na ginawan po namin siya ng niche. So, tinakpan po natin. Siguro pipinturahan na lang din po natin yan. So, dito po sa likod. Ayan. Ito po. Ayan. Dito po sa likod, sa back extension nila, sir, is nagpa-plastering na rin po sila. Ayan. So, sa ibang gawa po sa Lumina, hindi po nila pinaplastering yung likod. Gawa ng, yung katalikuran naman daw kasi is magpapagawa. Pero guys, alam nyo, mas maganda nyo yan i-plastering para masarahan din po yung mga guhit-guhit ng CHB. Tapos, pahiran din po natin siya ng, ng waterproofing. Ayan. Ano bang waterproofing namin? Yung Plexiban muna. Ayan. Tapos yung Sista. Kasi kung hindi nyo to lalagyan ng waterproofing, baka yung kitchen area natin is mag-leaks. Lalo na kung hindi nyo siya i-wall tiles. Tapos guys, ito yung nila, yung gutter. Talagang sobrang sira na siya. So, gusto ni Kuya Bok, palitan na lang para daw mas maganda tingnan, maayos. Tapos yung po pala, downspout,
is parang 2 lang po yata yan. Gawin natin 3 para mas malaki-laki. Ayan. So sa iba pong gumagawa, hindi na nila yan kikinisin kasi syempre trabaho pa yan eh. Pero sa amin syempre mas gusto namin yung maayos tsaka magandang gawa. Ayan. So sakto lang, mainit-init pa, pero tuyo naman na siguro yan, no? Kayo na pa naman yan, no? Ang common na sakit po talaga ng unit sa Bria o sa Lumina is yung extension. Yan po talaga ang common na sakit niyan. Ayan. So hindi lang basta-basta plastering, kailangan din natin lagyan siya ng waterproofing. Tabi po. Alam nyo guys, i-share ko lang po pala. Actually, marami po nag-inquire sa akin dito. Kaya naman po yung labor namin dito. Kaso, yun nga, sad to say, marami po talaga kaming project sa Lumina Tansa. Kaya kung ako lang po, kaya namin magparoon pa rito, why not? Kaso, ilang projects po sa Tansa ang naka-line up na permit na lang po ang kulang, umpisahan na. Ayan, punta mo muna kami ng All Home.